Kinagabihan, hirap na hirap akong makatulog. Mulat na mulat ang aking mga mata na tila ba ayaw tumigil ng aking isipan dahil paulit-ulit na bumabalik ang maiinit na sandali na nangyari sa pagitan namin ni Loisa. Bahagyang napapangiti ako, ngunit sa kabilay ang pagnanais kong pag-igihan pa sa susunod. Yun ay kung meron mang susunod pang maaalab na magaganap. Nagising ako sa tilaok ng mga manok ni Lolo. Senyales na 6:00 na ng umaga. Bumangon akong puno ng galak, ngunit pagtingin ko sa salamin ay nakita ko ang nilagay na marka ni Loisa sa aking leeg. Nataranta ako. Agad kong kinuha ang towel at dumiretso sa banyo upang maligo na. Inayos ko ang aking sarili at nagbihis. Itinaas ko ang kwelyo ng aking uniforme at binilisan ang pagkain ng almusal para hindi mapansin ni Lolo at Lola ang sekreto ko. Ngunit paglabas ko ng pinto ay naroon si Tito Mike at kininitan ako sabay ngisi at mahinang kantsaw ng, "Oy, marunong ka na ba? Mag-ingat ka. Ayaw ko pang maging lolo." "Lah, Tito, wala po ito. Nakagat lang ako ng ipis," sabi ko naman. Pinatukan ako ni Tito Mike, sabay bulong ng, "Ayos lang yan. Basta wag mong pababayaan yung pag-aaral mo ha." Ngumiti ako at sinabing, "Opo, Tito." Pagdating ko sa paaralan, ay narinig kong pinag-uusapan nila si Loisa. Nasambit nila ang tungkol sa 3 chikinini sa leeg nito. Agad-agad ko namang inilabas ang panyo ko sa aking bulsa at isinabit sa aking leeg na parang cowboy style. Hindi ko pa rin maalis sa isip ko si Loisa at ang lahat ng mga pangyayari. Lutang na lutang ang aking diwa na para bang naiwan sa irigasyon. Wala akong maintindihan sa lahat ng klase ko sa araw na iyon. Pagkauwian, hinila ako ni Loisa papunta sa likod ng paaralan, sa may kubo, dun sa garden, kung saan madalas nagde-date ang mga magjowa. "Ayos ka lang?" tanong ko sa kanya. "Oo," sagot niya. "Gusto mo ba?" tanong niya. Ano?" Pabalik na tanong ko. "Ano ka ba? Parang hindi ka naman honor student," sambit niya. "Ano pa nga ba? E di loving-loving," sabi niya. "Baka may makakita sa atin dito," sabi ko. Lumapit si Loisa sa akin at dinakma ang zipper ng pantalon kung saan hinimas-himas niya ito habang nag-uumpisa na namang magising si Junjun. Pinaupo ako ni Loisa at siya naman ay lumuhod kasabay ng agarang paghubad ni Loisa sa aking pantalon. "Grabe, ang laki talaga ng armas mo," sabi ni Loisa. Kasunod ng mainit niyang labi at dila na ginawa niyang ice cream si Junjun. Umungol ako ng kaunti dahil unang beses ko yung naranasan ang maisubo si Junjun. Mainit-init, basa at parang suction ang bunganga ni Loisa. Medyo masakit nga lang kapag sumasabit ng kaunti ang kanyang mga ngipin. Ngunit tolerable naman dahil higit ang sarap. Napapapikit ako na para bang muli na naman akong lumulutang sa alapaap. Hinay-hinay na tinanggal ni Loisa ang kanyang salawal at hinawakan ng aking ulo at nagpalit kami ng posisyon. Siya na ang umupo at ako na ang nakaluhod. "Kainin mo ako, Archie," sabi ni Loisa habang inililis-lis niya pataas ang kanyang palda. First time ko
kung kaya't nag-alinlangan ako. Isipin mo na parang bibig ko yan, Archie. Sambit pa ni Loisa na alam kong nararamdaman niyang di ko pa nararanasan ang kumain ng bibingka. Inilapat ko ang aking bibig at dinilaan ko ng paulit-ulit ang kanyang bibingka bago ko ipinasok ang aking dila sa kanyang kuweba. Makailang beses lumiyad si Loisa kasabay ng kanyang nakakapang-init na halinghing. Nakakaadik palang kumain ng bibingka, lalo na pag nararamdaman mong sarap na sarap siya. Mas ginaganaan akong pag-igihan pa. Hinawakang muli ni Loisa ang aking ulo at ginabayan ito patungo sa kanyang bukas na dibdib. Isinubo ko ang kanan habang nilaro ko naman ang kaliwa. Ang kamay ni Loisa ay nakay Junjun at unti-unti ipinasok ito ni Loisa sa kanyang kuweba. Kitang-kita ko ang nasasaktang muka ni Loisa at ang bagyang pagkunot ng noo nito, kung kaya't hininay-hinay ko ang pagbayo at dinuraan ko ng laway si Junjun upang mas suwabe at mas madulas ang pagparuot parito niya sa loob at labas ni Loisa. Hindi ko na namalayan na binibilisan ko na pala. Hindi rin natigil sa pag-ungol si Loisa at batid kong gusto niya ang ginagawa ko sa kanya, kung kaya't diniinan ko pa. Yumuko ako patungo sa dibdib ni Loisa at itinaas ang kanyang dalawang hita habang patuloy pa rin ako sa pagtatrabaho para mapaligaya siya. "I-dog style mo ako, Archie," sabi ni Loisa. Di na ako sumabat at ginawa ko na lang. Pinatalikod ko siya at hinawakan ko ang balikat ni Loisa habang siya ay nakakapit sa sandalan ng kubo. Mas masarap pala ang ganitong posisyon. Parang mas masikip at abot na abot ang hangganan ng lagusan. "Malapit na ako," sabi ni Loisa, samantalang tuloy-tuloy lang ako at lalo ko pang binilisan. Napatigil si Loisa at ramdam na ramdam ko ang basang likido na bumalot kay Junjun. Alam kong naabot na ni Loisa ang sukdulang sarap, kung kaya't nag-concentrate ako at makalipas ang 2 minuto ay tuluyan ko nang hinugot si Junjun at bumulwak patungo sa likuran ni Loisa ang puting produkto ni Junjun. Tagaktak ang pawis namin ni Loisa. Niyakap ko siya at nagpasalamat sa pagbibigay sa akin ng panibagong mainit na karanasan. Hindi umimik si Loisa, ngunit ngumiti ito at sabay na kaming nagsuot ng kanya-kanya naming damit at naglakad palabas ng eskwelahan. "Mag-aaral na ako sa Manila pagpasok ng college," sabi ni Loisa. 4th year high school na kasi siya at 1 buwan na lang ay gagraduate na siya. "Ganun ba? Paano tayo?" tanong ko. "Bata ka pa. Walang tayo, Archie," sabi ni Loisa. Feeling ko that time, napakagago ko at bakit ko ba kasi naitanong yun? Maya-maya, narinig namin ang tunog ng isang motor at bumaba si Kuya Onad. Dali-daling sumugod si Kuya Onad sa akin at galit na hinawakan ang kwelyo ng uniforme ko. "May nangyari ba sa inyo ni Loisa, Archie?" Bigla ang tanong niya. Nakakatakot ang mga mata ni Kuya Onad at amoy na amoy ko ang alkohol sa kanyang hininga. Kuya, wala po. Sabay lang kaming lumabas ng school," sagot ko. "Magsisinungaling ka pa talaga, ha?" sambit niya at tumapo sa aking kaliwang mata ang matigas na kamao niya. "Kuya, wala po akong ginagawa," sabi ko
habang hawak ang masakit na mata ko. Yang tsikinini mo at tsikinini ni Loisa, anong ibig sabihin yan? Huwag mo na bilugin ang ulo ko, Archie. Sambit niya. Tama na yan, Onad. Break na tayo, di ba? Wala na tayo. Sawang-sawa na ako sa mga panluloko mo. Sigaw ni Loisa. Parang ulol na aso si Kuya Onad ng oras na yun at patuloy silang nagbangayan ni Loisa habang ako naman ay tumakbo na pauwi dahil ayoko nang madamay sa gulo nilang dalawa. Napakatanga ko that time, Kuya Juan. Ginamit lang ako ni Loisa. Halos 2 buwan ko ring inisip ang mga pangyayari. Hanggang ngayon, pag naalala ko ay natatawa na lang ako sa sarili ko. Buti na lang at hindi nalaman ni Lolo at Lola ang mga pangyayari, lalong-lalo na ng mga tito ko. Hanggang dito na lamang po, Kuya Juan, at maraming salamat po sa lahat ng nakinig.